Anong sinabi mo, Rachel? Pinautang mo na naman ang pera natin. Napapikit si Rachel sa tanong ni Joey, ang kanyang kinakasama. Inaasahan niya na namang magagalit ito. Bago pa nga dumating si Joey, nag-practice na agad siya ng sasabihin. Bakit pinautang mo na naman yung Lolita na yon? Tanong muli ni Joey at bakas ang frustration sa mukha nito. Tiningnan niya si Joey. Kailangan ng anak niya. Nag-aaral pa. Tapos wala pang panggastos. Alam mo namang namatayan sila. Halatang disappointed si Joey sa kanya. Anong pinahiram mo? Yung ipon ba natin para sa gusto nating sanglang tira na bahay? Hindi siya nakasagot. Namula ang mukha ni Rachel. Inaasahan niyang iwasan ang paghaharap na yon. Pero alam niya rin namang hindi niya kaya yon. Hindi ka makasalita? Yun nga ang binigay mo ah. Kaya nga tayo nagbabudget para at least hindi tayo ma-short sa pera at sa anak natin. Nag-iipon tayo ng pera para ayusin ang bahay. Future natin to, Rachel eh. At ngayon, nabawasan na dahil nagpasya kang tulungan mo si Lolita. Kung tutuusin, kaya niyang magtrabaho pa kaysa umutang ng umutang. Hindi niya lang talaga ginagawa. Alam naman ni Rachel yon. Paulit-ulit nang lumalapit sa kanya si Lolita at paulit-ulit niya lang din na pinapautang. Hindi niya lang talaga mapigilang maging mabait. Ganoon na talaga siya. Pinalaki siyang ganoon ng kanyang ama. Hindi siya mapakali hanggang hindi nakakatulong sa taong humihingi ng tulong sa kanya. Tumayo si Rachel at lumapit kay Joey. Alam ko, at pasensya na, hindi ko lang kasi talaga matiis. Kailangan niya ng tulong at naisip ko. Pinutol siya ni Joey sa labis na pagkadismaya. Alam mo, iniisip ko kung dapat ba akong matutuwang mabait ka o hindi. Ang dali mong magbitiw ng pera sa ibang tao. Alam mo namang pinaghihirapan nating dalawa yon. Huwag mo namang isakripisyo ang future natin para lang makatulong sa ibang tao. Napakagatlabi si Rachel. Promise, hindi ko na uulitin. Sorry talaga. Pipigilan ko ng sarili kong magpautang. Naiintindihan ko na likas ka lang talagang mabait. Sabi ni Joey at bahagyang lumambot ang boses. Pero, pakiramdaman mo naman kung kailan ka ginagamit at kung kailan totoo ang mga tao sa'yo. Huwag ka na ulit magpapahiram kapag pera, okay? Huminga ng malalim si Rachel at tumango. Naiintindihan ko naman, sinabi ko muna dapat sa'yo. Hindi ko lang naisip kung ano ang magiging epekto nito sa atin sa pagkakataong to, Joey. Inayos nito ang kanyang buhok. Rachel, bakit ba sobrang bait mo? Isa yan sa pinaka-hinahangaan ko sa'yo. Diyan mo ako nakuha eh. Ang hirap tiisin. Kaso ngayon, hindi ko na talaga alam kung matutuwa pa ba ako o maiinis. Gumuhit na ang ngiti sa mga labi ni Rachel. Sorry na ha. Siyempre, hindi ka maiinis. Mahal mo ako eh. Napairap si Joey pero niyakap din naman siya. Mas lalo siyang napangiti. Nagagalit ang kanyang live-in partner na si Joey pero madali rin itong makaintindi sa mga desisyon niya. Tiningala niya si Joey. Sorry talaga. Kakausapin ko si Lolita at tingnan kung mababayaran niya tayo ng mas maaga. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ito. Para hindi ka na magalit sa akin. Saglit silang tumayo habang yakap ang isa't isa. Kapag yakap siya nito, gumagaan talaga ang pakiramdam ni Rachel kahit nag-away sila kanina. Hindi pa sila kasal ni Joey. Nagsasama lang talaga sila. Napag-usapan na rin naman nila yung dalawa. Mas plano muna nila ang magkaroon ng bahay bago ang magpakasal. Bukod doon, mas inuna muna nila ang pangangailangan ng kanilang anak. Gayunpaman, parang asawa na rin naman ang turing niya kay Joey. Kasal na lang ang kulang. Halika na, kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Magiliw na sabi niya kay Joey. Lumipat sila sa mesa. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang tungkol sa budget. Pinag-usapan din nila ang kanilang mga priority. Malapit na rin kasing pumasok sa school ang kanilang anak na si Nicolas. Sa kabila ng mga paghihirap, nakadama si Rachel ng katiyakan. Nakaharap na sila sa mga hamon noon at palaging lumalakas kapag magkasama silang dalawa. Kaya ang maliit na problema nila, alam niyang kaya nilang malampasan. Kinabukasan, nakatayo si Rachel sa labas ng bahay ng kanyang ina.
Nagdala siya ng pagkain dahil may customer siyang hindi kumuha ng order. Nagbebenta kasi siya ng mga pagkain sa online pero minsan talaga may mga customer na walang consideration sa negosyong ginagawa niya. Binuksan ni Helen ang pinto. "Rachel, ang aga mo. Anong ginagawa mo rito?" Pumasok si Rachel at inilapag ang bag na dala sa lamesa. "May dala po akong mga pagkain, mga pasobrang orders na hindi po kinuha ng mga customers ko. Dinala ko ng maaga para hindi na po kayo magluto ng almusal ninyo. Nasaan po ang mga kapatid ko? Tulog pa po ba?" Tiningnan isa-isa ni Helen ang kanyang mga dala. "Mabuti naman at may dala ka. Hindi ko na kailangang magluto. Ang tamad pa naman ng mga kapatid mo. Siguradong magbubunga na naman ako." Napatingin siya sa kwarto ng kanyang mga kapatid. Ilang beses niya nang pinagsabihan ang mga itong kumilo sa bahay, pero puro mga tamad pa rin talaga. Noong siya ang nandoon, palaging siya ang kumikilos para sa mga ito. Mas nanay pa nga siyang umasta kesa sa kanilang sariling ina. Nilabas niya naman ang mga pinamili niya. "Nagdala po ako ng groceries para may stock po kayo. Nagdala rin po ako ng mga paborito niyong tinapay." Napairap ang kanyang ina. "Oh, ano naman?" Bahagyang nasaktan si Rachel. "Gusto ko lang po kayong dalhan dahil naalala ko po kayo. Kumusta na po kayo? Ikaw, kumusta ka sa Joey na yon?" Naiiritang tanong ng kanyang ina. Bahagya siyang napayuko. "Okay naman po kami, Mama." Hindi nito gusto si Joey para sa kanya. Mahigpit itong tumutol noon pero wala na ring nagawa nang mabuntis na siya. May iba kasing gusto ang kanyang ina para sa kanya. "Rachel, pinag-uusapan natin ng isang taong pangit ang kinabukasan. Ilang taon na ba yung anak ninyo? Hanggang ngayon wala pa rin kayong sariling bahay. Hindi ka pa rin napapakasalan. Hindi naman mayaman ang Joey na yon." Umigting ang panga ni Rachel. "Mama, may mga rason naman po kami. At pareho po kaming nagsisikap sa buhay ni Joey. Ang mahalaga naman po, kasama ko ang taong mahal ko. Masaya kami, kasama ang anak namin." Mas lalong bumaha ang iritasyon sa mukha ng kanyang ina. "Bakit? Mabibigyan ka ba ng mas magandang buhay ng pag-ibig na yan? Manang-mana ka sa tatay mo. Masyadong maganda at hindi makatotohanan ang tingin sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya maagang nawala eh." Napakagatlabi si Rachel. Mas malapit sila ng yumao nilang ama. Mas pareho sila ng mga pananaw sa buhay. Kaya alam niyang mabait itong tao at may mabuting puso. Kaya nga nang mawala ito, para siyang nawala ng tagapagtanggol at kakampi sa buhay. Bumalandra ang pagkadismaya ni Rachel. "Hindi niyo naman po ako pwedeng diktahan palagi kung anong tingin niyong dapat para sa akin. Malaki na po ako at may sarili ng desisyon. Matagal na po yon. Nakagawa na po ako ng desisyon." Namumula ang mukha ni Helen sa inis. "Masyado kang bata para maunawaan ang buong kahihinat na ng mga desisyon mo ngayon. Iiwan ka rin ng lalaking yan kapag dumating ang panahon na isa sa inyo ang may problema. Abay sana, kung pinatulan mo si Fred, baka buhay Reyna ka ngayon at hindi ka nagpapakahirap magtinda sa online." Napapikit na lamang si Rachel. Bumabaha na ang inis sa kanyang dibdib. Yun pa rin talagang ipinipilit ng kanyang ina. May halong galit ang mga mata ni Rachel. "At ano? Magpakasal ako sa matanda at hindi ko naman mahal? Hindi ko po kailangan ng mayamang lalaki sa buhay ko. Hindi po yun ang gusto ko para sa buhay ko." Matigas ang tingin ni Helen sa kanya. Matigas ang tingin ni Helen sa kanya. "Matigas pa rin talagang ulo mo hanggang ngayon. Alam mo ba, hinihintay ka nun. Kahit may anak ka na, tatanggapin ka niya. Basta pakasalan mo siya. Mas okay ka na ron at ang anak mo. Mas magiging magandang buhay mo. Gamitin mo naman ang utak mo. Huwag puro puso." Nanginginig ang boses ni Rachel. "Ginagamit ko po ang utak ko, kaya alam ko na tamang desisyon ang ginagawa ko." "Talaga? Kaya niyo po yun, Ma? Mas matanda pa yung Fred na yun kumpara sa inyo. Tapos gusto niyo, siya ang pakasalan ko? Hindi po ako bayarang babae na basta niyo na lang ibubugaw sa gusto ninyo. Bakit hindi na lang po kayo ang magpakasal? Total, kayo naman po ang may gusto ng ganoong buhay." Napapikit si Rachel nang dumapo ang palad ni Helen sa kanya. Sinusubukan niyang intindihin ito palagi, pero paulit-ulit lang din itong pinipilit ang mga bagay na hindi niya naman gusto.
Bastos ka talaga! Mariing sabi ng kanyang ina. Bumabalik po ako rito dahil sa mga kapatid ko at dahil sa inyo. Dahil nire-respeto ko po kayo bilang nanay ko. Pero sana, respetuhin nyo naman po ako bilang anak ninyo at bilang tao. Buhay ko po ito. Kaya ko na pong magdesisyon para sa sarili ko. At ang mga pinipili ko po ngayong desisyon, ang hahawakan ko sa buong buhay ko. Kaya sana, suportahan nyo na lang po ako. Masama ang loob na umalis si Rachel sa bahay na yon. Ni hindi niya na natingnan ang kanyang mga kapatid. Pumunta siya roon ng kalmado, pero umuwi siyang naiinis sa kanyang ina. Kahit may pamilya na siyang binubuo, yun pa rin talaga ang pinipilit ng nanay niya. Nagsisikap naman sila ni Joey sa mga buhay nila. Maliit lang ang sahod nito sa pagiging installer ng mga wifi, pero kaya pa rin naman silang buhayin mag-ina. At ang mga kinikita ni Rachel sa pagbebenta online, iniipon naman nila para makuha yung sanglang tira na gusto nila. Mas okay yon kaysa magbayad sila ng upa buwan-buwan. Nang makauwi, doon na bumuhos ang mga luha ni Rachel. Habang naguhugas ng mga ginamit niya kanina sa pagluluto, panay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Maya-maya ay dumating na rin si Joey. Nang makita siya nito, mabilis itong lumapit sa kanya. Rachel, anong meron? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Joey at baka sa boses nito ang pag-aalala. Humarap si Rachel sa lalaki. Puno ng luha ang kanyang mukha. Yung mama ko kasi, nag-away na naman kami. Ayaw niya talagang tumigil. Kumunot ang noo ni Joey habang iginigiya siya sa sofa. Umupo ito sa tabi niya at hinila siya sa isang nakakaaliw na yakap. Ano na namang sinabi niya sa'yo? Mahinang tanong ni Joey. Huminga si Rachel ng malalim at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pinipilit niya pa rin akong pakasalan ng friend na yon. Ayaw niyang tumigil. Tuwing pupunta ako ron, lagi niya nalang binubuksan ang topic na yon. Hindi niya maintindihan na ikaw ang mahal ko at may anak na tayo. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na ayaw ko pero hindi siya nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Joey at hindi makapaniwala. Sinusubukan pa rin niya talagang ipilit yun sa'yo. Kahit may anak na tayo at nagsasama na. Ano ba naman yung nanay mo? Tumango si Rachel at malayong tumulo muli ang kanyang mga luha. Kung buhay lang si Papa, hindi magiging ganito eh. At least may pipigil sa mga gustong mangyari ni Mama. Hindi niya kami iniisip na magkakapatid. Gusto niya sa desisyon kung saan siya makikinabang. Parang walang kwentang nararamdaman ko. Halata ang iritasyon sa mukha ni Joey. Pwede bang huwag ka nalang bumisita sa bahay ninyo? Kung lagi namang ganyan tapos uuwi ka na lang na umiiyak, mas mabuti pang dito ka na lang. Pinunasan niya ang mga luha. Alam mo namang hindi ko kaya yon. Paano ang mga kapatid ko? Hindi ko naman matitiis ang mga yun eh. Napailing naman si Joey. Hindi ako makapaniwala na ginigiit niya pa rin sa'yo to. Nilinaw mo na nga na hindi mo gusto at dapat niyang igalang yon. Huminga ng malalim si Rachel. Ang hirap niyang intindihin talaga. Mahal ko siya pero lagi na lang siyang ganon. At sa tuwing mag-aaway kami, para akong nadudurog. Marahang hinawakan ni Joey ang kanyang mukha. Huwag ka munang pumunta sa inyo. Hayaan mo muna yung nanay mo. Magigising din yon. Nasisilaw lang siguro sa pera kaya desperado na. Basta, kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi ko naman hahayaang ipamigay ka ng mama mo sa matandang yon. Marahang tumango si Rachel. Salamat. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka naipakasal na ako ni mama kay Fred. Bumalot sa kanila ang katahimikan. Maya-maya ay lumabas na rin ang anak nila mula sa kwarto nito. Sa ngayon, sapat na yon para maibsan ang sakit sa puso ni Rachel kahit kaunti lang. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Rachel ibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Hindi niya na muna masyadong inisip ang tungkol sa naging pagtatalo nila ng kanyang ina. Simula na rin naman ng pagpasok ng anak niyang si Emily, kaya yun muna ang binigyang pansin ni Rachel. Akala niya magiging matiwasay iyon. Pero katulad ng ibang mga bata, mukhang pareho din ang magiging problema nito. Mama, aalis ka na po talaga? Nanginginig ang boses ni Emily habang nakatingala sa kanya.
Mahina siyang tumawa. Anak, ihahatid na kita sa classroom mo. Pangako, babalik ako para sunduin ka mamayang hapon. Tumulo na ang mga luha nito. Pero, papaano po kung hindi ka na bumalik? Papaano po kung makalimutan mo ko? Mas lalo siyang natawa. Emily, tingnan mo ako. Hindi kita makakalimutan. Hindi rin naman ako mapapakali kung wala ka sa tabi ko. Babalik ako para sunduin ka kapag tapos ka na rito sa school para ngayong araw. Huwag kang mag-alala, magiging masaya ka rito at marami kang matututunan. Tingnan mo nga yung ibang bata, naglalaro na. Paano po kung mataray po yung teacher ko? Bulong pa nito sa kanya. Napailing si Rachel. Napakabait ng teacher mo. Nakilala ko siya at magiging okay kayo sa kanya. Ilang serye pa ng pilitan ang nangyari bago kumalmang anak niya. Mabuti na lang napapayag niya rin naman ito. Kailangan niya pa kasing mamili sa palengke para makaabot sa pagluluto ng mga meriendang ibebenta niya. Punong-puno na ang dala niyang bayong, naghihintay na lang siya ng jeep para makasakay at makauwi na. Biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang nagkagulo. Napadako ang tingin ni Rachel sa kalsada nang makita niya ang isang batang lalaki. Mabilis itong tumatakbo at papunta sa kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ni Rachel nang makita ang isang kotseng mabilis na tumatakbo patungo sa intersection. Mukhang hindi napansin ang batang patuloy na tumatakbo. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Rachel bago pa ito mabangga ng sasakyan. Sakto naman naabot ni Rachel ang bata. Pero ang katawan niya ang nagsilbing panangga sa maliit na katawan nito. Lumabo ang paningin ni Rachel habang nagpupumilit na makabangon muli. Pero sa kabila ng pagsisikap, sumabog ang sakit sa kanyang katawan at naramdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. Ang mga tunog ng makina ng kotse, ang galit na boses ng driver at ang lumalakas na bulong-bulungan ng mga nakamasid. Unti-unting nawala sa kanyang buong sistema. Nang magkamalay si Rachel, liwanag agad ang bumungad sa kanya. Pumipintig ang ulo niya sa walang tigil na sakit. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya. Napangiwi siya sa paggalaw at nakita si Joey na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha nito ay may halong ginhawa at dalamhati. Joey, mahina at magaspang ang boses ni Rachel. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Anong nangyari? Pulang-pula ang mga mata ni Joey. Maputla ang mukha at bakas ang pagod. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Rachel, nasa ospital ka. Naaksidente ka. Iniligtas mo ang bata pero nabangga ka ng kotse. Nahihirapang sabi ni Joey sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Rachel habang sinusubukang iproseso ang mga salita nito. Bumaba ang tingin niya sa kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang binti na nababalot ng mabibigat na cast at bandage. Nabalot siya ng takot. Tinangka niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit nanatiling hindi niya yun maigalaw. Anong problema ko? Tanong ni Rachel, nanginginig ang boses niya sa sobrang takot. Lalong lumungkot ang mukha ni Joey at napalunok ng mariin bago nagsalita. Malala ang tinamo mo mula sa aksidente, Rachel. May pinsala sa binti mo. Sabi ng mga doktor, kaunti na lang daw ang chance na makalakad ka ulit. Umawang ang kanyang bibig at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Parang panaginip lang lahat ng nangyayari sa kanya. Ayaw niyang maniwala. Naninikip ang dibdib niya. Tila sa isang iglap, biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Walang tigil na tumulo ang mga luha sa mukha ni Rachel. Sinubukan niyang magsalita pero kahit yon, nahihirapan siyang gawin dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman. Tanging hikbi lang ang maririnig mula sa kanya. Parang gumuho ang lahat sa mga sandaling yon. Hindi ko matatanggap to. Basag ang boses na sabi ni Rachel. Hindi ako pwedeng maging ganito, Joey. Hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng maging pabigat. Puno rin ang mga luha ang mga mata ni Joey. Hindi ka pabigat, Rachel. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo pero haharapin natin ito ng magkasama. Hindi kita iiwan. Gagawa tayo ng paraan. Matapang ka.
Alam kong kaya mo tong malagpasan, Rachel. Umiling si Rachel at malayang tumulo ang kanyang mga luha. Natatakot ako, Joey. Takot na takot ako. Wala na akong magagawa. Anong gagawin ko? Pinisil ng kamay ni Joey ang kanyang kamay para mapanatag. Hahanap tayo ng paraan. Please, maging matatag ka. Kailangan ka ni Emily. At kailangan rin kita. Gusto kong maging matatag ka, Rachel. Nandito ako sa tabi mo. Kumalma ka. Baka makasama pa sa'yo. Parang nilalamon si Rachel ng sakit, takot at lungkot. Tila wala siyang magawa. Gusto niyang paniwalaan ang mga salita ni Joey, pero wala siyang makitang pag-asa, gayong sariwa pa ang lahat. Dahil sa nangyari, naging malaki rin ang gastos ni Rachel sa ospital. Mabuti na lang din sinagot ng nakabangga sa kanya ang hospital bills. Hindi na rin sila nagkaso dahil hahaba pa. Hindi na rin naman siya makakalakad kahit makasuhan ang taong may pananagutan sa nangyari sa kanya. Nang napilay siya, lagi na lang siyang nakatulala. Hindi niya pa rin matanggap ang sitwasyon niya. Ni hindi pa nga siya nakakalakad sa altar, nangyari na agad sa kanya yon. 2 paa ang nadehado sa kanya, kaya talagang sa wheelchair na lang ang kanyang buhay. Kaya alam niyang nahihirapan din talaga si Joey. Hindi niya kaya ang sarili niya. Kahit pagpunta sa banyo, nahihirapan si Rachel at kailangang alalayan pa ito. Sa halip na si Emily lang dapat ang alagaan, pati siya, inaalagaan na rin. Iwan mo na lang kaya ako, mahinang sabi ni Rachel habang tinutulungan siyang magbihis ni Joey. Kumunot ang noon nito. Bakit naman kita iiwan? Oo, hindi tayo kasal pero para sa akin, asawa kita. Hindi kita pwedeng iwan. Namuo ang mga luha ni Rachel. Nahihirapan ka sa akin. Umiling si Joey at binuhat siya papunta sa kama. Huwag mong isipin yan. Please, wala sa akin to. Huwag mong gawing option ang pag-iwan ko sa'yo. Nilalamon talaga ng lungkot ang kanyang puso. Gusto niyang iwan ito para hindi siya maging pabigat. Pero hindi niya rin naman alam kung saan siya pupunta at hindi niya rin kayang malayo sa kanyang mag-ama. Mula noong maaksidente, ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga limitasyon. Ni hindi siya muling makapagluto dahil sa nangyari sa kanya. Maliit lang naman ang kusina nila at mataas din ang lutuan. Hindi niya na kayang magbuhat ng mabigat, kaya mas lalong nararamdaman niyang pabigat na siya. Para siyang naging bilanggo sa naging kapansanan niya. Narito ang gatas mo, Rachel. Malambing na sabi ni Joey sa kanya. Mainit ang boses nito, ngunit may bahid ng pagod na hindi nito lubos na maitago. Inilagay nito ang mug sa mesa sa tabi niya. Tipid na ngumiti sa kanya si Joey. Ginawa ko to sa paraang gusto mo. Hindi masyadong matamis. Salamat. Tahimik na sagot ni Rachel. Hindi siya makatingin kay Joey. Inabot niya ang tasa. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Napansin niyo ni Joey, kaya hinawakan nito ang kanyang kamay. Okay ka lang? Marahang tanong nito sa kanya. Pasensya ka na, ginabi na ako nakauwi. Medyo demanding ang trabaho ngayon eh. Alam mo na, absent ako nitong mga nakaraang araw. Tapos, ang dami pa naming gastusin. Umupo sa tabi niya si Joey. Alam kong mahirap, Rachel, pero malalampasan natin to ng magkasama, okay? Dahan-dahan lang. Kaya ko pa naman eh. Naninikip ang dibdib ni Rachel sa sinseridad ng boses nito. Pero mahirap patahimikin ang pait sa sarili niyang pag-iisip. Nakokonsensya siya, nagiging inutil ang tingin niya sa kanyang sarili. Joey, pasensya na, sabi ni Rachel at nanginginig ang boses. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa akin, pero dahil ganito na ako, mas lalo ka lang nahihirapan. Parang pinipigilan kita sa mga bagay na pwede mo pang gawin. Lumambot ang ekspresyon ni Joey at inabot nito ang kanyang kamay. Hindi mo ako pinipigilan. Nandito ako dahil gusto kong pagsilbihan ka, alagaan at tulungan ka. Mahal kita, Rachel. Magkasama tayo dito. Gaano man kahirap para sa akin. Bahagyang inalis ni Rachel ang kanyang kamay. Nakikita ko kung gaano ka napapagod, Joey. Lagi mong sinusubukang pagsabayin lahat. Tingnan mong sarili mo, napapabayaan mo na dahil sa pag-aalaga sa amin at pagsabay sa trabaho mo.
Ayokong ako ang maging dahilan ng pagod mo. Napabuntong hininga si Joey. Rachel naman, napapagod ako. Oo, pero hindi yun dahil sa'yo. Sitwasyon ang mahirap sa atin pero kahit minsan, hindi ako nagreklamo. Gusto ko lang maging okay ka, Rachel. Gusto kong makita kang punong-puno ng buhay ang mga mata at masaya ka. Umiling si Rachel at tumulo ang kanyang mga luha. Ang hirap nang gawin yon. Joey, hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako makalakad. Hindi ko magawa ang mga bagay na gusto ko noon. Hindi ganitong buhay ang gusto ko kasama kayo. Ayoko talagang maging pabigat. Lumapit si Joey at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair. Alam kong nahihirapan ka. Pero please naman, huwag ka namang sumuko. Marami ka pang maibibigay. Napakaraming pagmamahal na ibibigay sa amin ng anak mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Lumaban ka lang ulit sa buhay. Tumulo ang mga luha ni Rachel. Kahit anong sabihin ni Joey, pakiramdam niya, wala pa rin siyang maidudulot na maganda. Ayaw niyang umasa dahil wala rin namang mangyayari. Mananatili pa rin siyang pilay. Siguro kung may pera sila, baka kahit papaano, hindi mahirap para sa kanila. Kaso, kailangan nilang kumayod para mabuhay. At ngayong kay Joey na lang lahat, alam niyang hirap na ito. Mabait naman siyang tao. Wala rin siyang kahit na sinong nakaaway o ininsulto. Minsan, nagiging matigas ang ulo ni Rachel sa kaniyang ina. Pero, nagagawa niya na lang naman yon kapag alam niyang siya ang tama. Hindi siya naging masama kahit kanino. Kaya, bakit sa kanya nangyari iyon? Dinampi ni Joey ang mga labi nito sa kanyang kamay. Rachel, ikaw pa rin ang taong mahal ko. May nagbago man sa pisikal mo, nahihirapan man tayo ngayon, pero yun ang hindi nagbabago sa ating dalawa. Kaya tigilan mo ng kaiisip dahil kaya ko, kaakayanin ko para sa inyong dalawa ni Emily. Lalong lumakas ang mga hikbi ni Rachel. Sorry talaga, Joey, kung pinapahirapan kita ng ganito. Sana maging mas malakas ako pero parang naliligaw ako ngayon. Hindi ko alam kung papaanong haharapin to, kung papaano magpapatuloy. Nakaka-frustrate lang na wala akong maitulong sa'yo. Niyakap siya ni Joey. Okay lang na matakot ka at ma-frustrate kung yan ang nararamdaman mo. Maniwala ka sa akin, kaya natin tong dalawa. Ha? Patuloy ang pagpatak ng luha ni Rachel habang nakakapit sa mga kamay nito. Unti-unting humina ang mga hikbi niya. Gusto niyang bumangon ulit para kay Joey, para sa anak nila at para sa kanyang sarili. Pero mukhang kahit anong gawin niyang pagbawi sa kanyang buhay, may pipigil pa rin talaga na mangyari iyon. Nabulabog lamang sila sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kanilang inuupahang bahay. Pinunasan ni Rachel ang kanyang mga luha. Si Joey ang tumayo para pagbuksan ang tao sa labas. At bumungad sa kanila si Aling Daisy, ang landlady ng inuupahan nilang bahay. Magandang gabi po, Aling Daisy. Bati ni Joey dito. Napairap naman ang may-ari ng bahay. Nakuha mo pa talagang bumati sa ginagawa niyo sa akin, ha? Huminga ng malalim si Rachel. Pinagulong niya ang kanyang wheelchair papunta kay Joey. Hindi niya hahayaang ito lang ang humarap kay Aling Daisy. Alam niya naman kung bakit ito nandoon. Humalukip-kip si Aling Daisy. May utang kayo 3 buwang upa. Sinasagad niyo ba talagang pasensya kong dalawa? Husto na! Umalis na kayo sa bahay ko. Wala na akong kinikita dahil sa inyo. Nadurog ang puso ni Rachel. Hindi sila makabayad dahil mas marami silang gastusin. Kahit ang ipon ni Rachel, nagamit na rin nila. Aling Daisy, pakiusap po. Ginagawa naman po namin ang lahat ng aming makakaya. Nagkaroon lang po talaga ng problema. Naaksidente pa po si Rachel. Nagmamakaawang sabi ni Joey. Napailig si Aling Daisy. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon ninyo eh. Sa totoo lang, naawa rin ako sa sinapit ni Rachel. Pero may kabuhayan rin ako. Naapektuhan ako sa problema ninyo. Ang haba na nga nang binigay ko ng palugit sa inyo eh. Humakbang si Joey. Bakas ang desperasyon sa mga mata nito. Baka naman po, mabigyan niyo pa kami. Kahit 1 buwan pa. Umiling agad si Aling Daisy. Hindi, binigyan ko na kayong dalawa ng maraming oras. Obligasyon ninyo pero hindi kayo gumagawa ng paraan. Kailangan ko na itong paupahan sa iba.
Kailangan niyong umalis pagkatapos ng linggong ito. Nais ni Rachel makipagtalo, magmakaawa, ngunit alam niya sa mukha ni Aling Daisy na buo na ang isip nito. Napayuko na lang siya. Hindi niya na alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang makiusap muna sa mga magulang ni Joey. Doon muna sila nakituloy. Hindi rin naman siya pwedeng pumunta sa kanyang ina, mas lalo lang sasama ang loob niya roon. Nung una, kasundo niya naman ang mga magulang ni Joey. Pero simula nang magkaroon siya ng kapansanan, ramdam na ramdam niyang iba na ang naging tingin ng mga ito sa kanya. Kaya hindi niya rin alam kung makakatagal ba siya sa bahay ng mga magulang ni Joey. Saan ka pupunta, Joey? Tanong niya rito nang minsang aalis ito. Mahinang tumawa si Joey. Ha? Sa palengke ako pupunta, Rachel. Mamimili lang ako ng ibang kailangan natin. Saka may pinapabili rin si Emily kaya isasama ko. Ayaw niya talagang maiwan doon ng mag-isa. Natatakot siya. Pakiramdam niya, unang tapak niya pa lang doon, hindi na siya welcome. Kaya nang makaalis ang mga ito, hindi na siya nagulat nang marinig ang mga itong nag-uusap tungkol sa kanya at sa kanyang mag-aama. Ano ba naman yan? Dito ba sa atin mananatili ang mga yan? Anak ko si Joey pero hindi naman sila makakaahon dahil sa kinakasama niya eh. Mabigat dalhin sa buhay ang si Rachel ngayon. Kahit kumayod ng kumayod si Joey, mahihirapan pa rin sila. Narinig niyang sabi ng nanay ni Joey. Sinaway naman agad ito ng asawa. Manahimik ka nga, Jody. Hayaan mo ng anak mo. Nandito lang naman tayo para tumulong. Naniniwala ako kay Joey. Alam niyang kaya niya kung anumang problema ang kinakaharap nila. Nag-init ang mga pisngi ni Rachel sa kahihiyan. Alam niya ang kalagayan niya ang nagdulot ng napakalaking pasanin para kay Joey. Nahihirapan pa sila sa pera dahil hindi siya makatulong dito sa paghahanap buhay. Kaya nang bumalik ang kanyang mag-ama, tahimik lang siya. Parang wala siyang karapatang magsalita sa bahay na yon. Mas bumibigat lamang ang kanyang kalooban. Rachel, ayos ka lang? May problema ba? Tanong ni Joey sa kanya. Parang ang tahimik mo yata. Pilit na ngumiti si Rachel. Wala naman. Pasensya na, medyo nagtagal kami. Sure ka bang ayos ka lang talaga? Mas marahan pa nitong tanong sa kanya. Mas pinilit niyang maging totoo ang ngiti niya. Oo, ayos lang ako. Bakit naman ako hindi magiging okay? May halong frustration at lungkot ang ekspresyon ni Joey. Pasensya na, kailangang maging ganito ang sitwasyon natin. Hindi agad ako makahanap ng mas magandang solusyon para sa pamilya natin. Hinaplos ni Rachel ang mukha ni Joey. Hindi talaga ito sumusuko pagdating sa kanya. Mas lalo niyang napatunayang mahal siya nito. Pero sapat na ba yon para manatili siya sa tabi nito? Dapat dalawa sila. Sila dapat ang parehong lumulutas sa kanilang mga problema. Subalit wala siyang magawa. Pakiramdam ni Rachel, ang hina-hina niya. Parang magsisimula na naman sila mula sa umpisa. Lumipas ang mga araw na kailangan niyang makisama sa mga magulang ni Joey. Gustuhin niya mang kumilos kahit tumulong man lang sa mga gawaing bahay, hindi niya magawa. Mas lalo siyang nakakadagdag ng problema. Ano ba yan? Sabi na nga ako na nga, di ba? Tingnan mo, may nabasag ka na oh. Bulala sa kanya ng nanay ni Joey. Nanginig ang mga labi niya. Sorry po, gusto ko lang naman pong tumulong. Humarap ito sa kanya. Mas makakatulong ka kung hindi ka magiging pabigat. Wala ka namang maiitulong eh. Ni hindi ka nga makatayo mag-isa. Paano ka kikilos sa bahay na to? Mabuti pa, bumalik ka na lang sa kwarto ninyo. Gawin mong bilanggo ang sarili mo ron at huwag kang pakalat-kalat dito. Huwag kang magpakita sa akin, naiinis ako sa'yo. Binasag mong paborito kong plato. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa loob ng kwarto. Sobrang labo ng mga mata ni Rachel dahil sa mga luha. Sa sobrang galit sa sarili, hinampas at malakas niyang pinukpok gamit ng kamao ang kanyang mga binti. Pero kahit anong gawin niya, manhid pa rin ang kanyang pakiramdam. Doon niya ibinuhos lahat ng galit, frustration at kawalan ng pag-asa sa sitwasyon niya. Biglang pumasok si Joey sa kwarto nila at pinigilan siya nito. Rachel, ano bang ginagawa mo? Tama na. Umiling si Rachel. Wala akong silbi. Sorry.
Mahigpit siyang niyakap ni Joey. Wala itong sinabing kahit ano. Bawat pag-ayaw niya, mas lalong humihigpit ang yakap nito sa kanya. Nang kumalma siya, binuhat siya ni Joey at binihisan ng bagong damit. Tinulungan din siya nitong mahiga ng maayos sa kama. Hinalikan ni Joey ang kanyang noo at nanginginig ang boses na mas lalo siyang niyakap. Walang susuko, Rachel. Hindi kita susukuan. Tandaan mo yan. Sorry sa sinabi sa'yo ni Mama. Malalampasan din natin to. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Sobrang sikip pa rin ng kanyang dibdib. Kung pwede lang hilinging bangungot lang ang lahat ng yon. Pero alam ni Rachel na hindi. At kahit ilang beses niyang pilitin, alam niyang sa kanilang dalawa ni Joey, mas mahihirapan ito. Maghiwalay na tayo, Joey. Mahinang sabi ni Rachel. Kumunot ang noo nito. Ano bang sinasabi mo? Anong maghihiwalay? Umiwas siya ng tingin dito. Ayokong maging pabigat sa'yo. Babalik na lang ako sa amin. Alagaan mo na lang din ng maayos si Emily. Mas magiging okay ang buhay niyo kung wala ako. Kung kayong dalawa lang. Kung gusto akong makita ng anak natin, pwede siyang bumisita sa akin. Pero kung sa pagiging kasama ako, hindi ko na kaya, Joey. Kaya kahit makapal ang mukha ko, kahit may magiging pagkukulang ako, please, ikaw na muna ang bahala kay Emily. Sinapo nito ang mukha niya at pilit na hinuhuli ang kanyang paningin. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Napo-frustrate ka lang dahil sa kalagayan mo. Huwag ka namang magdesisyon ng ganyan. Hindi ka naman pabigat eh. Nangilid na naman ang mga luha ni Rachel. Kahit ilang beses mong sabihin yan, alam nating dalawa na pabigat ako sa'yo. Nahihirapan ka na nga bagsak na bagsak ng katawan mo, Joey. Kahit nagtatrabaho, babalik ka pa para lang tingnan ako, para lang tugunan ng pangangailangan ko. Kasi, inutil na nga ako. Wala akong maitulong sa'yo. Nahihirapan ako sa sarili ko pero mas nasasaktan ako kapag nakikita kitang nahihirapan. Pilit siyang hinawakan ni Joey. Kaya ko pa nga, Rachel. Hindi nga kita susukuan. Umiling si Rachel. Hindi mo na kaya. Alam kong nahihirapan ka na. Saka hindi mo naman ako asawa talaga. Hindi naman tayo kasal. Mabuti na lang, hindi. Kasi hindi naman talaga ako ang babaeng para sa'yo. Makakahanap ka ng mas okay na babae, yung makakatulong mo, at hindi katulad kung ganito ang kalagayan. Napayuko si Joey at sumubsob sa balikat niya. Hindi na ito muling nagsalita. Alam niya namang pagod na ito. Ayaw niyang makipaghiwalay pero mas makabubuti kung lalayo siya sa poder ni Joey. Hindi na ito obligadong alagaan siya palagi. Nagpatuloy pa si Rachel. Kaya nga, dun muna ako sa amin. Mas malaki ang space doon. Nakakausap ko rin ang mga kapatid ko. May mag-aalaga naman sa akin doon. Mas magiging panatag ako ron kaysa rito sa inyo. Suminghap si Joey. Kung yan ang gusto mo. Pero hindi ibig sabihin na hiwalay na tayo. Hindi hiwalay, Rachel. Ayoko ng ganun. Hindi ako maghahanap ng iba at mas lalong hindi ka rin maghahanap ng iba, Rachel. Alam kong nahihirapan ka rin sa sitwasyon mo rito sa bahay ng mga magulang ko. Mag-iipon lang ako. Hahanap ako ng trabahong mas mataas ang kita. Kapag may sarili na ulit tayong tirahan, bumalik ka na sa amin ng anak natin. Pinunasan ni Rachel ang mga luha. Hindi siya sumagot. Parang wala rin pala na kwenta ang paghihiwalay nila. Papayag lang ito dahil alam nitong hindi na siya mapipigilan. Kinabukasan, sinundo na nga siya ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ni Joey. Gayunpaman, kailangan niya rin namang gawin yon para dito, para mas mapagtuunan nito ng pansin ang sarili nito at ang anak nila. Hindi rin naman sila pwedeng magsama sa bahay ng nanay niya. Siguradong ito naman ang pag-iinitan ng kanyang mama. Mas kaya niyang tiisin ang bunganga nito kaysa makatanggapan ng kung ano-anong salita si Joey mula rito. Saan po kayo pupunta, Mama? Tanong sa kanya ni Emily. Nagkatinginan sila ni Joey. Anak, sa ibang bahay muna ako matutulog ha. Si Papa muna ang kasama mo. Hinawakan ni Joey ang balikat ni Emily. Huwag kang mag-alala, anak. Bibisitahin natin palagi ang mama mo. Hindi pwedeng hindi. Saka babalik din siya sa atin kapag okay na ang lahat. Napairap naman si Rachel. Hindi niya alam kung naghiwalay ba talaga sila o hindi. Malayang makakapasok sa kanila si Emily. Hindi niya lang alam kay Joey.
Baka buhusan lang ito ng tubig ng kanyang ina. Nang makarating sa kanila kahit papaano, mas okay na ang pakiramdam ni Rachel. Mas panatag siya na tulungan ng kanyang mga kapatid kesa sa ibang tao. Nang makarating sa kanila kahit paano, mas okay na ang pakiramdam ni Rachel. Mas panatag siya na tulungan ng kanyang mga kapatid kesa sa ibang tao. Nagbubunga nga pa rin ang kanyang inang si Helen. Binabalik ang mga desisyon niya noon. Hindi niya na lang talaga pinapansin. Ang mahalaga naman sa kanya, hindi na siya muling naging pabigat kay Joey. Hindi na siya nakikisiksik sa bahay ng mga magulang nito. Oh, akala ko nag-iipon ka, bakit may dala kang pizza at ice cream? Nagsusungit niyang tanong dito. Napangiti naman si Joey. May nililigawan kasi ulit akong taga rito. Nanay ng anak ko, kilala mo ba? Napairap si Rachel. Hindi niya mapanindigan ang salitang hiwalay kapag si Joey ang kausap. Talagang araw-araw itong nagpapapansin, nagtatagal kapag susunduin si Emily. Kahit mura-murahin ng kanyang ina, wala pa ring pakialam. Isang gabi, natagpuan ni Rachel ang sariling nakikinig sa mga bagong plano ni Joey. Nag-aasikaso na ako ng mga papeles. Mag-a-abroad na ako. Seryosong sabi ni Joey sa kanya. Suminghap si Rachel. Aalis ka? Tumango naman ito. Oo, para bumalik ka na sa akin. Kumunot ang noo ni Rachel. Nang maghiwalay sila, mas lalo lang gumaling sa pamubola si Joey. Mas naging porsigido rin ito sa panunuyo, kaya imposible na talagang makahanap siya ng iba. Mangingibang bansa ako, hindi ako mambababae. Mag-iipon ako. Magpupundar ako ng sariling bahay at magsisikap na magkaroon ng kabuhayan dito. Para kapag umuwi ako, magpapakasal na tayo. Hindi mo na ako mahahamon palaging maghiwalay tayo. Nakangiting sabi ni Joey, pero bakas ang luha sa mga mata nito. Hindi na ako makalakad. Bakit pakakasalan mo pa rin ako? Bakit naman? Isipin nating hindi nangyari to. Paano kung ako ang nasa kalagayan mo? Iiwan mo ba ako? Tanong nito sa kanya. Pinunasan niya agad ang tumulong luha. Malamang hindi. Hindi kita iiwan para sa ganong dahilan. Namungay ang mga mata ni Joey. Iyon ang ginagawa mo sa akin ngayon. Pero hindi kita sinisisi. Naiintindihan ko na kung saan ka nanggagaling. Alam kong mahal mo ko. Alam ko rin na hindi mo talaga ako gustong iwan. Iniisip mo lang na pabigat ka, kaya nga aalis ako. Para naman mas kaya kitang alagaan kapag may pera na ako. Hindi ka na mag-aalala na baka nahihirapan ako. Kasi kahit magtrabaho ako, maayos pa rin ang buhay natin. Ganong buhay ang gusto kong ibigay sa inyo ni Emily. Niyakap ni Rachel si Joey. Mas lalo niya lang minamahal ang lalaki. Hindi siya nagkamaling dito niya binigay ang kanyang sarili. Tama lang na ito ang ama ng anak niya. Kung ibang lalaki ang nasa posisyon ni Joey, baka sinukuan na siya. Baka nga nagkaroon pa ng ibang babae. Pero sa lahat ng mga lalaki, isa si Joey sa mga natatangi. Kaya naman, pahahalagahan ito ni Rachel. Simula ng araw na yon, nangako rin si Rachel, muli siyang babangon sa buhay. Kahit anong mangyari, sisikapin niyang maging mas malakas pa para sa kanyang mag-ama. Habang nasa abroad si Joey, bumibisita lang sa kanya si Emily. Mas panatag si Rachel kung sa pudar ito ng mga magulang ni Joey. Kahit ganoon naman ang ugali ng mga ito, alam niyang hindi naman sakim sa pera. Hindi katulad ng kanyang ina, kapag nasa pudar niya si Emily, siguradong pag-iinitan nito ang ipapadala ni Joey sa anak niya. Baka magastos pa sa hindi dapat. Patago na nga lang din siyang inaabutan ng pera ng kapatid ni Joey. Hindi naman kailangan pero tinanggap niya pa rin. Kahit hindi na makalakad, hindi pa rin talaga maagaw sa kanya ang pagninegosyo. Nandun pa rin ang kanyang puso, kaya gamit ang mga binibigay ni Joey, bumalik siya sa dating ginagawa. Pero sa pagkakataong yon, humingi siya ng tulong sa mga kapatid at anak niya. Mama, hahaluin lang po ba ito? Tanong sa kanya ni Emily at nakatungtong pa sa upuan para makita ang kaldero. Tumingin naman siya rito mula sa paghihiwa ng carrots. Oo anak, mag-ingat ka dyan. Magpatulong ka sa tita mo, baka mapaso ka pa. Bata pang anak ni Rachel kaya nag-aalala siya. Pero mapilit ito kaya hinahayaan niya na lang. Mas maganda rin naman na habang maaga pa, matuto sa kusina ang anak niya. Parang banding na rin nila iyon. Ano ba namang kalokohan to? Bakit ang daming niluluto? Naiinis na tanong ng kanyang ina.
Magtitinda po si Ate Rachel sa labas ng mga lutong almusal sa umaga, Mama. Nakangiting sabi ng kanyang kapatid. Padabog na nilapag ng kanyang mama ang baso nito sa lamesa. Kung sana lang pinakasalan mo si Fred, hindi sana ganito ang buhay mo. Naaksidente ka pa dahil sa pamamalengke mo. Kung si Fred ang asawa mo, kasambahin na lang ang mamimili para sa'yo. Tinakpan agad ng kapatid niya ang mga tenga ng kanyang anak. Napailing na lang siya. Paulit-ulit na lang ang kanyang ina. Balitan niya nga kay Fred, nakaratay na sa kama dahil sa sakit. Tapos yun ang kanyang ina, hindi pa rin matigil, kakapanta siya sa buhay sana nila kung mas pinili niya si Fred. Nang makaalis ito, nagtawanan na lamang silang magkakapatid. Hinayaan na lang talaga nila ang kanilang ina dahil matanda na. Maya-maya'y tumawag sa kanya si Joey. Si Emily naman ang sumagot ng tawag para sa kanya. Natawa si Rachel nang magkagulatan pa ang mag-ama. "Hi po, Papa!" Nakangiting bati ni Emily. Nandiyan ka pala ngayon sa mama mo. Nasaan ba siya? Bilis, ibigay mo na sa mama mo. Naghihina na ako, anak. Hirit pa ni Joey. Narinig yon ng kanyang mga kapatid, kaya inaasar na si Rachel. Napailing na lang siya. Siya na ang nahihiya sa mga pinagsasasabi ni Joey. "Ano ba yon?" Bulalas niya rito. Ngiti-ngiti naman si Joey. Anong ginagawa mo? At nagsimula na nga ang kanilang pag-uusap. Ganoon talaga kalambing ang kanyang asawa. Lagi rin itong ina-assure na wala itong kalokohang ginagawa sa ibang bansa. Kahit hindi niya tinatanong, bigla na lang nitong ililibot ang kamera para lang patunayan na wala itong kasama. Lumipas ang mga taon, naging maayos na ulit ang disposisyon ni Rachel sa buhay. Nagkaroon na rin siya ng maliit na karinderya. Kung wala ang mga kapatid niya, hindi niya alam kung papaano niya makakaya ang lahat ng yon. Ilang taon din si Joey sa abroad, nagbabakasyon lang taon-taon, pero nawili na rin dahil gusto nga siyang bigyan ng malaking bahay at magarbong kasal. Hinayaan niya na lang, para sa kanya, parang hinahayaan niya na rin mag-explore sa buhay si Joey. Hindi na rin naman siya nag-aalala, sa isang taon, uuwi na rin ito. Puro away sila noon, lalo nang malaman niyang hindi na siya makakalakad. Akala niya mawawalan na siya ng pag-asa. Padalos-dalos din si Rachel sa mga desisyon niya. Mabuti na lang talaga palagi siyang naiintindihan ni Joey. At sa sunod-sunod na mga magagandang nangyayari sa kanyang buhay, isang nakaraan ang magbabalik kay Rachel. "Dwayne, teka lang, itigil mo muna yan, tulungan mo yung matanda pinagtitripan ng mga binatilyo doon." Sabi ni Rachel sa kanyang kapatid nang matanaw ang isang matanda sa harap ng kanyang karinderya. Mabilis namang lumapit si Dwayne at kumuha ng walis. Matapang naman ang kanyang kapatid, kaya hindi siya nag-aalala. Nang mapaalis ang mga ito, inalalayan nito ang matanda at pinaupo sa loob. "Ayos lang po kayo, Lolo?" Tanong ni Rachel sa matanda. Kumunot ang kanyang noo, mukha namang okay ang itsura ng matanda pero madungis ito. At parang ilang araw na sa kalsada. Dahil sadyang mabait si Rachel, pinakain niya ito sa karinderya niya nang walang bayad. "Kain na po kayo, Lo," nakangiting sabi niya sa matanda. Binulungan siya ng kanyang kapatid. Ate, nagpapakain ka na naman ng pulubi. Baka mamaya wala ka nang kitain, malugi ka na dyan. Hindi pa nga bumabalik ang puhunan mo. Kinurot niya ito sa tagiliran. "Ano ka ba? Ayos lang yan. Mas masarap sa pakiramdamang tumulong. Saka kasama na sa negosyo ang malugi." Tama ang kanyang kapatid. Mula noon hanggang ngayon, sa kabila ng nangyari sa kanya, kung may isa man na hindi nagbago, yon ay ang pagiging matulungin ni Rachel. Sobrang lambot pa rin ang puso niya sa mga taong nangangailangan. Kahit mahaba na ang listahan sa kanya ng mga utang at nakikita niyang nahihirapan talaga, pauutangin niya pa rin. Bukod doon, mas nagiging lakas niya siguro ang mga taong tinutulungan niya. Kapag naaawa siya sa kalagayan ng isang tao, naiisip niya na mas may kawawa pa pala kesa sa kanyang sitwasyon. Hindi lang siya makalakad pero kaya niya pang lumaban sa buhay. Hindi siya katulad ng iba na kahit lumaban ng patas sa buhay, parang lagi pa rin kulang. Mas maswerte siya kaya hindi niya yon ipagdadamot sa iba. "Nasaan po ang pamilya ninyo? Bakit palaboy-laboy po kayo sa kalsada?" Tanong ni Rachel sa matanda. Nagpunas ito ng bibig gamit ang tissue. "Ayaw na sa akin ng mga anak ko. At ang tingin nila sa akin, pabigat at walang silbi. Hindi na nila ako minamahal katulad ng dati. Nang minamahal ko pa sila nung mga bata pa sila at malakas pa ako." Nahabag agad ang puso ni Rachel
Alam niya ang pakiramdam ng maging pabigat. Masakit makita na ang mga taong mga mahal niya sa buhay ay nahihirapan. Pero mas masakit na makitang siya ang dahilan ng mga paghihirap na yon. Saan po kayo matutulong ngayon? Tanong ni Rachel. Umiling ang matanda at tiningnan mabuti ang kanyang karinderya. Hindi ko alam. Pwede bang dito na lang? Maglilinis ako rito ng mga lamesa at mga upuan. Tutulong ako. Basta pakainin niyo ako at patulugin. Pumayag naman agad si Rachel. Oo naman po. Ate, Apila agad ng kanyang kapatid. hindi mo nga kilala yan eh. Huminga siya ng malalim. Hayaan mo na, humihingi ng tulong eh. Tumingin ulit siya sa matanda. Sige po, okay lang po kayo rito. Pero kayo na rin po siguro ang magbukas ng tindahan kasi hindi rin naman po kami dito nakatira. Huwag po kayong mag-alala, may kama at electric fan naman po sa loob. Pwede niyo pong gamitin yon. Sige, maraming salamat. Sabi pa ng matanda. Napangiti si Rachel. Ano po bang pangalan ninyo? Fernando. Simpleng sagot nito. Tumango si Rachel. Sige po, Lolo Fernando. Siguro maligo po muna kayo Medyo may amoy na ho kasi kayo. Siyempre, pagkain po ang tinda natin kaya mahalagang malinis at presentable. Magpapakuha lang po ako ng damit ng kapatid kong lalaki. Malaki naman po yon kaya alam kong kasya po sa inyo. Tinulungan na nga ni Rachel ang matanda. Habang pinagmamasdan niya, mukha namang sanay ito sa paglilinis. Yun nga lang, hindi niya alam kung bakit parang may kung ano sa paraan ng pagkilos nito. Hindi niya lang mahinuha ng malinaw kung ano ba iyon. Kuya Joey, pagsabihan mo ngayon si Ate Rachel, ang bilis magtiwala. Hindi niya naman kilala yung matanda. Sabi ng kanyang kapatid kay Joey. Kausap niya kasi si Joey sa video call habang pauwi. Hindi niya iniintindi ang mga sinasabi ng kapatid niya. Kaya sinumbong na siya kay Joey. Nang ipasok siya sa bahay, nakita niya agad si Emily. Agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Magkasama na sila sa bahay ni Emily. Sariling pundar na rin naman kasi iyon ni Joey. Yun nga lang, tumaas bigla ang pangarap ng lalaki. Gusto nito, mas malaki pang bahay para sa kanila. Kaya nagpadagdag pa ng taon sa abroad. Sinong matanda yon? Huwag mong sabihin may nirereto na naman ang nanay mo sa yung matanda. Tanong ni Joey sa kanya. Mahina siyang tumawa. Ang tanda na ni Mama, ulyanin na nga. Marereto pa ba ako noon? Hindi kasi, kanina, may tinulungan kaming matanda sa harap ng karinderya. Pinagtutulungan ng mga binatilyo. Wala ring matitirhan. Mukhang pinabayaan ng mga sariling anak kaya kinupup ko muna. Willing magtrabaho si Lolo Fernando basta pakainin at patulungin lang daw siya roon. Simple lang ang hiling kaya tinulungan ko na. Kaso, biglang sumabat ang kanyang kapatid. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Mukhang attitude yung matanda kanina. Hindi mo ba napapansin kanina ate? Basta, ibang aura niya sa akin. Tapos yung pagpahin ng tissue sa bibig, akala mo, nasa fine dining. Napailing na lang si Rachel. Ang dami talagang napapansin ng kapatid niya. Nagiging mapanghusga pa habang tumatagal. Binaling niya agad ang atensyon kay Joey. Wala lang yon. Huwag mo nang pansinin yung sinasabi ng kapatid ko. Malala lang talagang trust issue nun. Niloko kasi ng girlfriend. Ikaw, kumusta ka? Bumuntong hininga si Joey. Eto, miss na miss ko na kayo ni Emily. Pero, uuwi na rin naman ako. Malapit ko na rin kayong makasama. 2 buwan na lang. At tungkol sa matanda, kilala kita. Alam kong sobrang matulungin ka sa kapwa mo. Yan ang bagay na hindi ko matatanggal sa'yo. Pero sana, mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi lahat maganda ang motibo sa'yo. Marahan siyang tumango. Nag-iingat naman ako. Huwag kayong mag-alala, okay? Pareho na kayong nagiging OA ng kapatid ko. Wala lang yon. Tumutulong lang ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpahinga na lang si Rachel. Hindi na siya nahihirapan dahil dinadaan na rin siya sa ilang therapy. Kaya kahit papaano nakakatayo siya pero hindi pa rin kayang magtagal. Saka patigil-tigil din dahil nga sa kakulangan sa pinansyal. Kinabukasan, pagkarating nila sa karinderya, napangiti si Rachel nang makita ang matandang naglilinis na nga roon. Kahit mga agyo sa mga sulok-sulok, nilinis din ito. Kaya hindi niya talaga ito maintindihan kung bakit hinuhusgahan ito ng kanyang kapatid. Okay ka lang, Lo? Tanong ni Rachel at nilapag ang pagkain nito. Tumango naman ang matanda. Dito na lang ako habang buhay. Maraming masarap na pagkain. Inaalala pa ako.
Hindi katulad ng mga anak kong palagi na lang nag-aaway. Huminga siya ng malalim. Naaawa siya sa matanda. Ang nanay niya kahit ganoon ni minsan, hindi nila naisip iwan magkakapatid. Kahit ganoon ang ugali ni Helen, para sa kanila, nanay pa rin nila ito. Hindi sila lalaki kung hindi dahil sa kanilang ina. Hinawakan niyang kamay nito. Hayaan niyo po, Lo. Mapagtatanto rin ng mga anak ninyo na mali ang ginagawa nila sa'yo. Bumalik na ulit si Rachel sa gawain niya. Matiwasay naman ang lahat sa karinderya niya. Puwera na lang nang makipag-away si Lolo Fernando sa isang customer. Ang sama ng ugaling mong matanda ka. Tagalinis ka lang naman dito. Tinapunan mo ang damit ko. Sabi ng isang customer na babae. Nagdahilan naman agad si Lolo Fernando. Sasagot ako dahil hindi naman ako nakatapon yan sa'yo. Yung sutil mong anak, kaya bakit ako ang sisisihin mo? Ang kapatid niya nang umawat, pero sa halip na maayos, mas lalo pang naging magulo. Muntik pa siyang tumalsik mula sa wheelchair dahil sa gulo. Nagulat na lang sa Rachel nang huminto ang isang sasakyan sa tapat ng karinderya nila. Namalaya niya na lang na may isang binatang nakahawak kay Lolo Fernando at ang daming bodyguard sa paligid nito. Naayos ang gusot, sa kanya lamang nalaman na apo pala ni Lolo Fernando ang binata at mayaman pala talaga ang matanda. Natagpuan na lang nila ang sarili nilang nasa bahay. Kung ganon, hindi talaga pinalaya si Lolo Fernando? Siya ang naglayas? Tanong ni Rachel at tumingin sa matanda. Nahihiyang tumango ang binatang may pangalang Angelo. Opo, ngayon lang po namin nahanap. Napatingin siya kay Lolo Fernando. Nasa mukha talaga nito ang pagtatampo. Kahit hawakan na ni Angelo, ayaw pa ring magpahawak. Hindi niya tuloy alam kung matatawa ba siya o hindi. Kitang-kita naman sa apo nito na mahal nito ang sariling lolo. Kayo po, kumusta na po kayo? Tanong sa kanya ng binata. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Namuo ang mga luha sa mga mata ni Angelo. Ang tagal po nating hindi nagkita. Pasensya na po. Ngayon lang po ako makakabawi sa inyo. Mas lalo siyang naguluhan. Napasinghap na lang sa Rachel nang lumuhod sa harap niya si Angelo. Sobrang tindi ng paghikbi nito. Teka, bakit ka lumuluhod sa harap ko? Tanong niya rito. Ako po yung batang tinulungan niyo noon. Ako po yung niligtas ninyo, kaya nangyari po ito sa inyo. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Dinala po ako ng mga magulang ko sa ibang bansa. Gustuhin ko man pong alamin ang kalagayan ninyo. Hindi ko po kaya kasi bata pa po ako noon. Nagpatulong po ako sa mga magulang ko pero ayaw po nilang mag-abot ng tulong sa inyo. Sising-sisi na sabi ni Angelo. Bakas naman ang galit sa mukha ni Lolo Fernando. Dahil matatapobre ang mga magulang mo, hindi ko lubos maisip na nagpalaki ako ng mga taong ganoon. Titingnan ni Rachel ang matanda na pagtagpi-tagpi niya ng problema ng pamilya ng mga ito. Gayunpaman, mas itinoon niyang atensyon sa binata. Tumulo ang kanyang mga luha. Malaki na ang batang iniligtas niya noon. Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Huwag mong isiping utang mo ang buhay mo sa akin na kailangan mong bumawi. Ni hindi ko nga inaasahang makikita pa kita ulit. Nanginginig ang boses na sabi ni Rachel. Tiningnan siyang mabuti ni Angelo. Ibibigay ko po sa inyo ang ilang porsyento po ng mga mamanahing ari-arian ko kay Lolo. Napasinghap si Rachel. Hindi mo kailangang gawin yon. Sa'yo yon, para sa pamilya mo. Umiling naman ang binata. Kulang pa po yon para sa lahat ng nagawa niyo po para sa akin. Alam ko pong hindi rin naging madali ang buhay ninyo. Tumango naman si Lolo Fernando. Tanggapin mo nang ibinibigay sa iyo ni Angelo. Hindi maghihirap ang batang yan kahit ilang milyon pang ibigay sa iyo. Huminga ng malalim si Rachel. Nagugulat pa rin siya sa maglolo na nasa harap niya. Mukhang kahit tanggihan ni Rachel, gagawa pa rin ang paraan ng mga ito para tanggapin niya iyon. Simula nga ng araw na yon, malaki ang pinagbago ng buhay ni Rachel. Kahit sa susunod na buwan pa uuwi si Joey, napauwi na rin. Ang karinderya niya sa isang iglap, naging restaurant na. Kukunin niyo akong ninong sa kasal ninyo. Kapag kinuha niyo akong ninong, pati future ng mga anak ninyo, secure na. Puno ng otoridad na sabi ni Lolo Fernando. Napalunok naman si Joey, mahina siyang tumawa. May attitude talagang matanda na nakakakaba. Pero hindi niya naman makita yon. Alam niyang kahit ganun ang matanda,
Alam niyang nangungulila lang ito sa pagmamahal ng mga anak. Hindi man siya nakapaglakad sa altar, nabigyan pa rin siya ng magarbong kasal. Mahina siyang tumawa, pero naiiyak na rin nang makitang humahagulgol si Joey sa dulo. Siguro sa dami na rin talaga nilang pinagdaanan, parang panaginip na ang lahat para sa kanila. Sa araw na yon, kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya, muling nakita ni Rachel ang pag-asa at mas lalo siyang muling aasa dahil pinakita sa kanya iyon ng Diyos sa panahong kailangan na kailangan niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay maraming pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, huwag tayong sumuko, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil sigurado na may dahilan ng lahat ng nangyayari. Lagi nating tandaan na ang lahat ng ating ginagawa ay babalik sa atin, mabuti man ito o masama. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.